Musta? So, Saturday na naman, magbubukas na naman tayo ng keyboard. Okay, so ito, meron mga tayong mga keyboard doon na nasa stock. Pero, feeling ko unahin natin to. Kasi medyo napaparami yung 60%. Kailangan ko. Anyway, so ito na nga, yung Rock Diwa V2. So, meron palang V1. Kung anong difference nun, hindi ko na rin sure. Kasi wala akong ma-order. Dapat ko orderin ko yung dalawa. Pero kasi wala akong makita na nung V1. So, kung meron kayong V1, siguro comment nyo na lang para ma-compare natin kung anong meron difference dito. Pero, malaking possibility yung mga switch. Yung siguro yung ports. Pero, other than that, yun lang naman yung... Kasi gano'n yung sa Ilis diba? Yung Ilis, may mga nagko-comment yung nakaraan, sinasabi, paano ko daw na-order yung Type C. Pero kasi sa nila malamang yung Type A pa. Anyway, so nakuha natin to, original price niya is 1,399 or 1,400. Nakuha natin ng 1,170. 1,2. So, nakakuha tayo ng onting, ayun nga, mahina yung discountan ngayon ng, mahina talaga discountan na. Mahina discountan ng keyboard ngayon ng online, ng Shopee at ng Lazada. Ano kaya meron? Or baka babalik yan pang mga bare months, pero medyo matagal-tagal pa yun. Ano pala ngayon? Okay. Ay, medyo... Ba't nag-iba yung box niya? Parang medyo tinipid. Okay, tingnan nyo. Parang naging cartoon na lang siya. Hindi ka... Oo, hindi... Rock din, di ba? Rock. Tama, rock. Ewan ko kung nakikita nyo sa likod, pero... Hindi ganito yung box ng rock Pero... Anyway, so yan. Ay... Mabilis na thumbnail lang. 1, 2, 3. Okay, so, going back. Hindi ganito yung box ng rock. Normally, black and yellow unless nag-rebrand sila or kumbaga para mas mura yung keyboard kasi nga yung manufacturing ng box mo nakakadagdag. Anyway, so not a big deal pero ba't nag-iba? So, yan, Rock Diwa 68 keys, mechanical keyboard sa taas. May nilagyan pa nilang so black, pero palang may white. Hindi ko matandaan kung meron. Pero meron malamang nakalagay dyan. Sa ilalim, yan, wala naman, basic lang. Tapos nasa ilalim, ito maganda. At least, in fair, hindi actually yan, meron din ng, at pagkakatanda ko meron naman. Pero ayan, may specifications na siya. Dimension, yun, ang gaang yan. 550 grams, wired, 68 na. Tray mounting, north facing, okay. Linear, yes, compatible, okay. Pero di nakalagay, ito pala, sorry, nakalagay na, 3 pins. ABS, plastic, RGB, yes, download. Ayun Ang issue sa mga nakalagay na download at blah 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 kasi yung iba hindi available unless may yung gagana yung version 1 nila dito. So anyway. Okay. So syempre meron tayong manual. Ay. Oo nga, yun lang. Okay. So, yan yung manual. So, FN escape. Okay. Mabilis lang. Okay. Yun lang. Basic keyboard. Kasi, presyong 1, 2. Parang, isa to sa mura ba? Kasi hindi, may yung iba. Yung mga nasa ganito na try mode, nasa roughly 2,000 Okay. Standard na keycap puller, switch puller. Standard na USB-A, USB-C cable, black. So, wala na yung may parang extrang dito. Okay. Tapos yung keyboard. Yung keyboard mismo. Uy, ay iba yung Okay, wait lang. Pakita ko sa inyo. Medyo iba yung niya. Tabi lang natin to dyan. Okay, so alam ko black siya pero ngayon lang ako nakukuha or actually ngayon lang ako may keyboard na ganito na yung padding tawag sa ganito, 'di ba? Yan Okay.
Maganda ba? Pero wired kasi to eh, no? 1, 2. Ayos lang. Hindi naman siya pangit yung... Pero medyo matigas eh. Yung tunog ayos lang. Actually, hindi, kung sa bahay, kung sa bahay mo ito gagamitin at naka-work from home setup ka at may kasama ka sa bahay na tutulog, hindi magagalit kasi medyo tahimik eh. Meron ingay ng onte pero hindi yung tak-tak-tak-tak-tak. Pero hindi siya airgasm pero sakto na. Pwede na. So yan. So yung taas, nandito upper left yung USB-C mo, gilid wala. So meron kang logo ng ROC. Ilalim, ito maganda sa kanya kasi meron kang, just in case kailangan mo ng mas mataas or trip mo yung mas mataas na keyboard, yan. Meron 1, 2. Hindi naman siya makunat. Pwede na yun. Okay. At saka may rubber pa siya. Pero medyo may mga unting damage eh. Although okay lang naman. Pero medyo OC ka kung out of the box dapat sana walang ganyan. Pero yun, may mga unting damage. Ito, meron din dito. Although hindi masyado kita. Okay lang. Hindi naman siya mukhang cheap. Nakunat na rin eh. Open natin. Padding. Ito pala itsura ng ano, no? Kasi nakikita ko yun. Malamang kung matagal ka na naghanap ng keyboard at keycaps, yung mga ganito, yung keycaps, yung parang dalawang layer, yung nasa white. Ito kasi white yung ilalim, black yung taas eh, no? O yan, yan yung itsura ng keycaps niya. Makita natin pag binuksan natin. Tapos yung switch, hindi ko makita eh. Donkey? James Donkey na ano, switch. Uy, makunat, min. Ay, shit, makunat. Marasisira. Pero Donkey. Pero hindi ko sure kung James Donkey, pero to. I mean, makikita. Pero although nakalagay naman, sige, try ulit natin tanggalin. Although nakalagay naman, sinabi naman na 3 pins. Pero hindi sinabing hot swappable eh, no? Hot swappable ba? Hindi, posible hindi hot swappable to. Pero kasi makunat min eh, tas nadudurog yung housing. Ay no. So kung magpapalit ka ng switch, pero yun nga, before ka magpalit ng switch, before ka umabot sa point na yun, pipigilan na kita. Unless na trip mo tong keyboard, yung mga ganitong keyboard. Usually yung mga ganitong keyboard, entry level talaga. Maganda siya lalo na kung gusto mag-trip or mag-trip na like yung may pang ganito kang keyboard, pang bahay, may pang office ka na madaling bitbitin, okay lang. Pero kung mag-upgrade ka ng switch, bumili lang tayo ng mas mataas na yung mga try mode. Actually, mas suggested ko yun. Even though pero hindi, mas trip ko talaga yung try. Medyo bias tayo sa try mode. Uy. Lumipad. Okay. Ito. Hindi ko masyado makita pero Donkey nakalagay eh. Ayun, sure ako Donkey. Ayun, no. Ay, Drinky. Ito, oh. Donkey, no? Oh. Yung switch kasi mismo, medyo makunat eh. Pero again, pwede na. Pero ito yung loob, ito yung ano niya, yung sa ilalim. So, yung mga ganitong keyboard, halos pare-parehas naman. Magdedepende na lang syempre sa brand kung anong bibilin mo. Pero, for the record, ilang keyboard yung nakikita nyo sa likod, halos lahat ng mga gantong layout na keyboard, halos lahat pare-parehas. Magdedepende na lang sa keycaps, depende sa nakalagay na switch. Pero, still, halos pare-parehas sila. Anyway, so yan. Okay. So, balik na natin. Oops. Mabilis na typing test lang tayo.
Actually, hindi na natin i-connect yung ano. Hindi na tayo mag-connect ng, ng phone or ng, tawag dito, phone or connect na sa PC or ng Steam Deck. Ito na lang. Kasi malamang yun lang hinahanap niya, di ba? Wait, paano bibitin ako? Parang masyadong magkakadikit. Diba? Namatay yung ilaw ko, pero feeling ko medyo malinaw pa, so bear with me. Parang ang taas. Hindi, yung tinanggal ko na to. I mean, nakaka... Medyo weird kasi parang ang taas. Di ko sure kung mataas yata yung keycaps. Hindi, standard. Ito yung OEM di ba? OEM Cherry. Ayun o. Medyo natataasan ako. Kasi iba yung typing fields kumpara sa mga normal na keyboard. Anyway, so yun nga, babalik tayo. Kung recommended ko, okay naman siya. Kung compare ko siya sa ibang mga keyboard. Pero siguro, ayun na lang. Siguro kung compare natin yung mga ganitong klaseng keyboard, separate video na lang. Kasi medyo marami-rami na talaga sila. Yung last time na naglabas tayo ng 60% o ano, siguro kung compare natin lalo na yung mga ganitong wired, dahil naubusan na tayo ng ilaw. Dito na natin tatapusin yung video. So again, ito yung ROC Diwa V2. May mas magandang keyboard, mas mataas lang ng onti yung price, pero kung nasa gantong range yung budget mo, okay na. Hindi ko sinasabing pangit, hindi ko sinasabing maganda, pero okay na. So, yan. ROC Diwa V2. Bye-bye and babu.